Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman po ay ating i-analyze itong kabubukas pa lang na malakasang freestyle chess or fish random, kanya-kanyang diskarte. Nandyan si world number 1 Magnus, nandyan si Hans Mokniman. Yan po ang unang i-analyze natin. Nasusundan naman natin ng isa pang naging laban ni Magnus kay Sindarov, yung kaka-World Cup champion lang. O, napasalang dito sa Fisher Random 960. Yan po ang ating i-analyze. 2 games. Pero bago yan mga kamatyas, announcement lang po, no? Pina-finalize lang po namin ang aming venue for 18th edition year-end tournament ng Kamatyas around Cavite and Manila. Today po pa-finalize namin. Pinagpipilian po namin kung ano yung pinaka-the best accessible venue para sa mga sasali at sa mga pupunta. May mga paraffles tayo, no? May jackpot tayo, 10,000 pesos. Naku, swerte na makakasali at makakapunta doon. And then ongoing po registration natin ngayon mga kamatyas. May slots pa po sa open, kiddies, juniors, women's. Meron pa. As long as makomply nyo po lahat ng nasa loob ng Google Form, isend nyo lang po. Kahit resibo lang po na kayo ay naka-renew, naka-member ng NCFP, pwede na po yun. Kahit wala pa kayong nare-receive na ID, upload nyo po yun mga kamatyas together with the receipt of our t-shirt na ni-required namin mga kamatyas para maganda sa documentation and video natin pagdating sa shoot doon mga kamatyas sa pinaka-venue pag naglalaro tayo. Napakaganda ng lahat, naka-uniform tayo ng kamatyas year-end 18th edition t-shirt. And then, bago po natin simulan, sagutan muna natin ng puzzle na iniwan sa atin ng ICC Internet Chess Club. Last upload natin. It's why to play. Ang ginawa po ni Magnus dito, congrats sa mga nakakita ng Knight B8. Brilliant kasi po kulong ang tore, sinapalaran na lang ipang-capture yung tore, pero kakapturein lang ng queen, hindi mabawi-bawian dahil kakapturean lang din ng tore, nag-resign na po dito ang kalaban ni Magnus. Okay, dahil wins in material exchange na po ang kalalabasan. Alright? Ayan. Ito naman po ang iiwan nating puzzle for today's video. Ayan po mga kamatyas. It's Black to Play. Ito ay laro naman ni Vichy Anand. Puro mga laro naman ni Vichy ito. Noong 2008 Monaco. No, ano kaya ang the best na ginawa dito? No? Under attack na si Anand dito. Black siya pero may brilliant siyang ginawa dito na hindi talaga mapigilan ang ginawa niya. Pakilagay nyo lang po sa comment section below ang inyong mga kasagutan. Kung wala pa kayong Internet Chess Club account, ang link po nasa comment section lang din at nasa description. Gawa na po kayo, free lang. Dito ko lagi naglalaro mga kamatyas, the best na pang training app. Sa Play Store, sa App Store, meron na ito mga kamatyas. Alright, ang bakbakang nangyari. Ito po yung randomized position at kahit isang pyesa walang tumama sa real chess. Sa baba, wala 'Di ba? Walang tumama. Yung king nasa D1, dapat nasa E1 'yan. Pero yung mga pawns laging pare-pareho, ganyan po pagka fish random. Kanya-kanyang diskarte. Nag C4 si Magnus at nag C5 si Niemann. B4, binirek agad ang queen side, sinuportahan lang ang C5 at nag B5 para siguro mapigilan yung activation mamaya ng bishop at nag G6. Ayan, medyo normal sa akin kasi parang pinaka-fiangketo, no? Ma-open ang diagonal. Nag D3, ayun, para masalubong ng bishop yung strong bishop doon. At nag B6 lang. Bakit kaya nag B6 si Niemann? Baka gaganon lang ng queen mamaya. Hindi naman, masagwa naman. Kasi pagka gumanyan ang queen, baka buksan lang ang pawn, tamaan yung queen doon. Iba-iba talaga diskarte ng Fisher Random, ano? Nag G3. Knight C7. Gets ko na. Kasi po kung magda-Knight C7 kagad, baka mamaya tumulak yung pawn doon. Mag-break si Magnus kaya inunahan na ng space sa square. Okay, gets ko na. Para walang push. Knight C7, Bishop C3, ayun, exchange kagad, kinapture, capture at nag-Knight D7 at A4, ayun, no? May papagapang na pambasag sa queen side at nag-Knight F6, Knight E3, Bishop D7 develop. Ayun. So ito medyo kapag nakapag-castling na kasi sa Fisher Random position, medyo malapit-lapit na sa real chess position talaga Halos dikit na no? Konting ano na lang, chess na talaga. Parang nanggaling na rin sa proper chess opening. Ayan no. Nag-castling din. At nag-Knight B3, A5. Ayan. Masasabi ko po ito bakbakang real chess na to. Ang pinagkaiba lang, medyo masama pa yung position ng queen. Dapat nandito sa D8 yan sa real chess 'Di ba? Pero nasa B8 kasi. Nag D4. Gusto na kagad ni Magnus magpaluwag para makapag-create na ng magandang atake mamaya. Knight E6, D5,
Knight D4, ipinasok ni Niemann. Nag-Queen B2, umiislog-islog lang si Magnus, oh. At nag-E5 para talagang matibay na matibay yung Knight sa D4, inenpasan capture. F takes E6 at nag-Rook E1. Grabe, no? Hindi ko ma-gets yung mga tira ni Magnus na paunti-unting ganyan pero malalim yan, sigurado. Nag-King G7. Aba, gumanon pa. Nandiyan na nga ang Queen, dyan pa pumunta si Niemann. At nag-Rook D3 para mairita yung Knight. Ayan na, talagang gustong patibayin ng Knight dyan sa gitna. At nag-Knight to D2, Knight D2. Saan pupunta yan? Maaring magmamaneuver papunta sa B1, C3, and then D5. Maaring ganon. Bishop E6, inabangan na kagad. Ano mang binabalak sa D5, inabangan kagad ni Niemann. Sinalpakan na ng Knight. Ayun. At the same time, itong pawn magamit na po para pang paalis sa strong Knight ni Niemann. Yun o, may pangganyan eh. Kinapture, capture, Bishop G4. Okay, may atake. In F3 muna. Bishop H3, in E3 na. Talagang no choice na kundi umatras talaga ang Knight na yan. Knight F5 at nag-Knight E4. Ayan, so may threat doon mamaya. May Knight G5 na threat para sa Bishop. Nag-Knight H6 lang para pag nag-Knight G5 ay sisimplihan lang po ng balik para may tatakbuhan ng Bishop. Makukulong eh. G4, ayan na. Yun na nga ang naging problema dito. Pangkulong talaga. At kapansin-pansin na kapag nag-Knight F2, ayun oh. Nako, paano yung Bishop na naligaw? Kinain na ni Niemann. Wala na, bumalagbag na si Niemann. Kasi nga naman po parang no choice na. Imagine niyo Knight F2, saan pupunta ang Bishop? Nahuli sa action yung Bishop, nakulong, ano? O talagang kaysa sa makulong ng buong buo, pinangwasak na po ng kingside. Kinain, kain, at nag-Rook D2. So maliwanag na one piece down dito si Niemann at nag-Rook F5. Time control po nila nagmula sa rapid kaya maikli na kagad ang oras nila. 2 minutes and 1 minute. Halos napakabilis na yan. Rook F2. Ayan na. So ginamit na ni Magnus. Daanin sa yaman. Lamang ng isang pyesa. Palit-palit. Queen C7. Rook F1. Patong. Queen E7. Bishop G2. Kinain, kain. Okay. Naku, iba pa rin talaga pag may sobrang isang pyesa. Bishop F5, Queen to G3, at dito nag-Rook F8, nag-Knight to C3. Okay, Knight C3. Saan pupunta yan? Nag-E4? Alright, E4. Kasi mag-E4 na. Inunahan na kagad ni Niemann. At dito nag-H4. Okay, para mag-H5, ang palambot ng King Shield. At in H5, inunahan na ni Niemann. Naging sensitibo siya sa part na to upang mapigilan yung mga binabalak ni Magnus. Nag-King H2, so waiting. Ay, gets ko na gaganon. Bishop H3, grabe mga planuhan ni Magnus sa mga nakikita niyang atake, no? Ganda eh, oh. Gaganon ng Rook, oh. Ibabaling yung attention niya sa G6. At dito mga kamatsas, talagang hindi mapigilan. May brilliant na binitawan dito si Magnus. Nako, nakakabilib yung tira na yon. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Grabe naman yung tira na yun. Bishop takes E4. No, nag-exhibition, no? Kinain, kain. At dito po nag-resign na si Niemann, di na pinagpatuloy. Bakit? Pag kinain ng king, ito po ang sunod-sunod na combo. Check. Makukuha yung queen, wala nang depensa yung bishop. Definitely, wala na, lalapit na lang ang king dyan, o lats na ang black dyan. Ngayon, kung ang ipang-capture naman dito sa torre ay queen, 10 bits naman yung bishop, bitin, talo na rin mga kamatsas. Maka-check man dito, isang angat lang, wala nang check, nasa kamay na ng puti ang ikot, ang bola ng atake. Ayun. Walang kagulo-gulo ang black dito sa madaling sabi. Okay, talagang Magnus talaga. Kasi marami nag-aabang na, di ba nagkakahamunan dati to nung nagkaroon ng big issue yung dalawa, no? Pero talagang sa totoo lang sa palitan, talagang world number 1 Magnus talaga ang lamang. Nakita ko naman sa palitan nila. Okay. Okay mga kamatsas, at ang itong susunod natin, World Cup champion ang nakaharap ni Magnus.
Mainit ito. Bata pa, no? Wala pang 20 years old. 19 years old lang yata ito. World Cup champion na. Sindarov Javokir ng Uzbekistan. Pero bago natin i-analyze, muli po ang ating raffle ng Internet Chess Club. Gaganapin po natin sa Thursday, ha? Kasi po nung Tuesday nakaraan, nag-update po ang system. So, nasabihan po tayo ng Internet Chess Club na baka pwedeng i-move yung ating live streaming and yung ginagawa natin, ano? So, Thursday po, no? Same time 8 PM ang ating possible na mananalo sa ating raffle. Muli po mananalo ng 100 GCash, isang 500, isang 1,000. Na training ka na, may chance pang manalo ng GCash. Ayan. At ang ating namang registration po, no, maglalagay lang po ako ng Google form sa comment section at sa description kung kakayanin, ano, pero sa comment section talaga. May bago na naman tayong task for this week. For next week Tuesday, live streaming raffle natin sa Internet Chess Club. Ano po yon? Ganun pa rin, weekly puzzle solver pa rin. Okay? And then, screenshots na kayo po ay naka 30 games for this week. Either kayo ay manalo o hindi, basta 30 games. Gumawa po kayo ng paraan na ma-screenshot nyo, upload nyo po sa ating Google Form link. Gagawa kami ng maraming pag-uploadan nyo kung kinakailangan ng maraming uploads para mabilang namin yung inyong 30 games. Together with the full bar ng ating very basic na pang-registration talaga, weekly puzzle solver. Tapusin nyo yung 50 puzzles together with 30 games. Okay? Upload nyo yung screenshots and then valid na ang inyong registration para sa next week po na ating raffle na maaari kayong manalo ng GCash. Okay mga kamatyas? So maraming salamat po. Ito na ang next game. Binaliktad ko na lang po yung kulay, ha, para di ko nababaliktarin yung picture. Ayan, black dito si Magnus, white si Javokir, nag E4. Okay, at ito po ang randomized position nila. May tumamang, 1, 2, 3, 4. O, 4 na pyesa sa real chess ang tumamang pwestuhan. Okay, yung iba, randomized na. E4, E5, C3. Ba, kakaiba ito, ha, para buksan ang bishop kagad. Nag D5. Walang suporta yan, ah. Ha? O, wala naman yung queen dito, ah. Libre? Kinain. Sacrifice si Magnus? May queen B5 check. Ay, grabe. Di ko napansin yon. Queen E2, kinapture na bawi. Knight E3, yun nga lang, may tempo. O basically, no, tempo development, umatras ang queen. Knight F3, may threat sa pawn E5. At nag C5 para depensahan. D4, binasag kagad ni Sindarov. Okay, ano kaya yung plano na yan? Sacrifice din yan, ha? Takes. May knight F5. Aba, malalim ito. Okay, sinuportahan ng knight. Paano mababawi yan? Yan ang tanong. Nag B3, magbi-bishop B2. Ang lalim ng analysis. Ang lalim ng sacrifice na yun, no? Knight E7 para paalisin na ang isang knight na nakaamba dyan sa pawn na yan para mabawi. Pero nag-bishop to A3 pin. Queen D8. Ayun, para yan naman ang ipang threat. Kinapture na. Ay, oo nga pala. Pag kinapture nga pala ito, hindi pwede. Bitin ng knight, maku-queenless. Kinain muna ng bishop ang knight. Kain. At nag-G6 para mapaalis na. Kinain, kain. Yun nga lang po, nananatiling nakapin. Grabe. Tinusok lang yung knight at king ni Magnus, ah. Bishop E4, may threat sa B7. Nag-bishop D6, sinangga na. Kasi po mga kamatyas, parang alanganin ito, no? Kaya parang, tama lang to. Practical na tong labanan na yung napakalakas sa bishop. Pero nag-rook D1. Naku po, oo nga, may pin. Aray ko. Nagpa-queenless na si Magnus. Opening pa lang, parang nalusing na siya kagad kay Sindarov, ba? Opening pa lang. Hinain, aray ko, bugbogasius. Di nakaporma si Magnus kay Sindarov. Castling, yun ang masakit. Okay na sana kung di pwede mag-castling. Medyo may habol-habol pa kahit pa paano ang block, pero wala pwede mag-castling Nag-castling din, and then bishop E4, knight D4, queen C4, rook E8. Pero bishop sa bishop, so lumalabas knight and rook laban sa queen. Tingnan natin, matigas pa rin ang block dito, hindi pa rin easy. So bishop D5 para ma-disconnect ang tore, hanging yung knight, at the same time may threat sa F7. Chumek muna doon. King H1, saka nag-rook E7 para depensahan.
Pero wala, pinangsabay pa rin eh. King G7. Kasi po kung kakapturein yan, may capture doon. Simpleng-simple, makukuha din yung knight, may bawi din. At King G7, umangat. Bishop D5. A5 muna. G3 para may King G2 pasingaw, wala nang back rank weakness. At nag-Bishop B4 para walang Rook E1 mamaya, no? King G2 na, Rook D6, Rook D1 at nag-Knight C3 double. Rook D3, kinain na, kain. Rook E6. Okay, umiwas, gaganon yata, pupunta sa second rank. Nag-Rook D3 at dito po mga kamatsas ay hindi na pinatagal pa ni Magnus. So ano din naman si Magnus, alam din naman niya pagka talagang wala nang palag yung position niya, ni-resign na niya po kay Sindaro. Aba, ito yung round robin stage mga kamatsas. No? Round robin pa lang ito, hindi pa tapos dito ang laban. Pero ito po yung pinaka standing nila mga kamatsas. Okay, silipin po natin, standing nila dito sa kanilang pinaka round robin stage. Ano ba nangyari? Sino nanguna? Malupites pa rin talaga. Oh. Ayan, pinapakita ko lang po sa inyo. Kita naman no? Nanguna pa rin si Sindaro. Grabe itong batang ito. 5.5. Second si Lebon Aronian with 5 points. Arjun Erigay si 4.5. Magnus tied sila no? With 4.5 points. Ayan Caruana, Hans Mokniman, Kamer, and Parham Magsudluk. Ayan, binanggit ko na lang po. Konti lang nakikita nyo dito, no? Yan po ang mga isusunod natin sa susunod na pag-a-analyze natin, mga kamatsas, ano? Yung nangyari naman sa kanilang knockout stage. Abangan nyo po yan. So, meron pa tayong kasunod na monitoring dito. Okay, muli po mga kamatsas, hindi pa huli ang lahat. Mag-register na po kayo sa ating upcoming face-to-face Federated Rapid Tournament, no? 18th edition. Ang venue po to finalize today around Manila and Cavite lang naman, mga kamatsas. So, tansyado nyo na yan mga kamatsas, kung hindi po kayo hirap sa venue, pwede kayong sumali dito. Ongoing po, no? May mga slots pa kami na natitira pero malapit nang maubos kasi lagi naman po talagang ubos ang slots kapag ganito eh. Habol pa kayo mga kamatsas sa ating Open Division, KDs, Juniors at Women's Division. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.